For first-time car owner, ano nga ba talagang okay na bilhin? EV, hybrid, o itong traditional na bigas? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nagbibigay lang ako ng my personal perspective dito, no? Itong video na to ay para sa mga new car owner na nag-iisip kung ano ba nga ba talaga yung mas okay na bilhin. Pero para sa akin magsisimula talaga 'yan sa kung paano ninyo gagamitin yung sasakyan o ano ba yung lifestyle ninyo sa pagkokotse. So siguro yun muna yung i-evaluate ninyo. Ito ba more on city driving lang ba, 'di ba? Or ito ba more on long ride ba 'to? Meron ba akong sariling parking? Mga ganyan yung mga question diyan eh. Pero ito okay, kung gusto ninyo ng EV, ang dapat ninyong i-consider dyan, ang lifestyle ninyo, more on city driving lang kayo. At dapat, kaya ninyong mag-set up ng charging station sa inyong lugar o sa inyong bahay. Kasi kung wala kayo nun, wala kayong sariling charging station at aasa kayo sa mga charger na nasa mga malls o sa mga establishment, walang assurance na makakapag-charge ka agad. So much better na sa bahay pa lang, kaya mong i-charge yung inyong sasakyan. And sabi nga nila, mas murang i-charge ang sasakyan o ang EV sa bahay. Aside dun sa pag yung mga quick charger daw, pwedeng hindi magtagal yung battery. So, yun yung pinakaunang condition sa EV, no? Kailangan kaya ninyong mag-set up ng charging station sa inyong bahay. Kumbaga, may enough parking space kayo na malapit sa bahay ninyo probably na makakasaksak yung inyong sasakyan. Yan. Then, pangalawa, yung hybrid. Yan. Ito, yung hybrid, halos digas din yan eh. Okay? Yun nga lang, ang problema sa hybrid, medyo may kamahalan. So far, as far as I know, pinakamura yatang hybrid, parang nasa 1.1 million pa. No? So parang medyo may kamahalan sa mga first-time car owner dyan. Pero dito, wala ditong range anxiety. Kumbaga, hindi mo kailangan ng parking space. At kumbaga, yun pa rin naman yun. Matipid siya sa fuel kasi nga, may katulong na siya na battery at motor para mas tumipid pa yung inyong sasakyan. So dito, ito yung isa sa mga pinaka-safe na na sasakyan na mai-enjoy ninyo yung sa ngayon, 'di ba? Pag naka-hybrid ka, exempted ka rin sa coding. So ibig sabihin, 7 days a week magagamit mo yung kotse. Now, kung gusto ninyo ng pinaka-safe, ito yung pinaka-safe kasi ito sobrang tagal na, proven reliable na, maraming gas station. So, hindi ka mamumblema kung saan mo papalagyan ng gas yan. Unlike kasi sa EV, di ba? Kailangan mo talaga maghanap ng charging station. Ngayon, mas marami talagang gas station. So, walang problema. Aside dun sa pag nasira, maraming marunong gumawa. So, kung gusto mo ng pinaka-safe, well, internal combustion pa rin o yung digas pa rin yung pinaka-safe. Pero ito yung ko dyan, ito yung personal kong preference dyan. As first-time car owner, as in wala kayong kotse sa pamilya. Kasi ito kung merong kotse kayo sa pamilya, pwede na internal combustion o digas, pwede yan yung pang long range ninyo. So wala kayong problema kasi marami namang gas station. Kumbaga, maganda yung EV as your secondary car na within the city, na control nyo lang yung pupuntahan ninyo. Yan. Pero doon sa mga first-time car owner, as in first-time car owner, ito lang yung sasakyan nila sa pamilya, well, dalawa, hybrid or yung internal combustion na sasakyan ang safe ninyong bilhin. Now, mag-aano na lang yan doon sa budget. Kasi itong hybrid, may kamahalan talaga nga. At ito namang internal combustion engine, medyo mas mura itong mga sasakyan na to. Now, okay, ang isang scenario kasi diyan, sa hybrid kasi, syempre may warranty kang titingnan diyan. Yung warranty ng battery at ng motor. So sa ngayon, as far as I know, 8 years na rin naman yung binibigay nila diyan sa battery. Pero sa motor, hindi ko alam kung 8 years din Probably mas lower yata. So kung sakali mang hybrid,
parang may pros and cons eh. Kung hybrid yung magugustuhan mo, ang advantage talaga ng hybrid is exempted ka sa coding. But, kailangan mong regularly maintenance dun sa manufacturer para makuha mo rin yung warranty. Now, okay, kung tipid mode, yung internal combustion engine talaga yung pinaka-safe. Kasi ito, kahit hindi ka na sa kasa magpa-maintenance after pwedeng ilang kilometers lang, sabihin natin after 20,000 kilometers at medyo nag-tight yung budget natin, okay lang to na ipa-maintenance sa labas. Kasi nga, maraming pyesa, maraming marunong gumawa. Kasi ito, yung hybrid tsaka yung EV, hindi pa yan ganun ka-expert o iilan pa lang yung halos marunong gumawa niyan. Unlike nitong internal combustion engine, in terms of repair, maintenance, and kayang-kaya yan ng mga gumagawa sa labas. So yun yung personal kong perspective dito, no. So kayo at i-check ninyong mabuti. Yan. Kung wala talagang kotse sa pamilya, maybe EV is not the best option. Maybe hybrid or internal combustion. Pero kung meron kayong meron kayong digas na sasakyan, okay na okay as secondary car itong mga EV. Sa ngayon, secondary car, kasi depende kasi doon sa bibili ninyo. Meron namang mga long range, as far as I know, meron na nga yatang umabot ng 600 kilometers which is yung Bicol, easy na sa kanya yan. Kumbaga, pagdating mo sa Bicol, pero syempre, pagpabalik, medyo questionable. So, kailangan makapag-charge ka sa Bicol. So, yun lang naman yung akin. Now, okay. So, ang talaga dyan, ang isa sa mga magandang bilhin, ako, halimbawa sa akin, kasi meron akong di gasolina. So, dahil may di gasolina ako, okay lang na bumili ako ng EV or hybrid. Kasi, meron akong pang long range. Yan. Kumbaga, kung sabihin natin biglang magkaroon ng pupuntahan na, punta tayo ng Bicol. So, may naka-ready akong kotse. Kasi kung EV yung sasakyan ko, check ko muna, gaano ba kalayo yung Bicol? Kaya ba nung range ng sasakyan ko? Pagdating ko ba ng Bicol, may charging station ba? Kasi kung wala, hindi ko pwedeng dalhin yung EV ko. 'Di ba? Parang ganoon yan So, yun yung sa akin Then pero yun sa mga first time car owner diyan, yun yung advantage. Kung naka-hybrid ka, good point na, 'di ba? Kasi wala namang range anxiety ang hybrid Kumbaga ginagasan lang din yan Lalo na kung nakuha mo pa yung tinatawag na plug-in hybrid. So, kumbaga, yung plug-in hybrid kasi pwede mong i-charge siya dun sa bahay at pwede kang makakuha ng merong plug-in hybrid na meron siyang 100 kilometers na battery ang gumagana. Then the rest, di gasolina na. So, yun, kumbaga kung pa short range ka lang, puro battery lang ang magagamit mo halos. So, parang ganun yung idea nun Yung makina mo, hindi na siya magtatrabaho. Pero dun sa mga EV, yan, kailangan mo talaga dyan planuhin. So yan yung natin, dapat planuhin kung saan ka pupunta. Hindi dito pwede yung parang bigla ang liko. Kasi yung biglang, doon tayo, punta pa tayo doon. Check mo yung range mo, kaya pa ba ng balikan? Kasi kung hindi na kaya, isip-isip ka talaga. So yan mga paps, yan yung personal perspective ko sa mga first time car owner dyan. Sana makatulong to. Good luck sa inyong pagbili ng kotse. Sana may konti kayong nahugot na idea para sa susunod na panahon, nakapag-decide kayo na mas tama kung full EV, hybrid, o yung internal combustion engine. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.